Magandang araw po ulit mga ka-recap. Ipagpatuloy po natin ang kwento ni Pedro. Pagkatapos na nga matanggap ni Pedro ang regalo mula sa Sword Ghost ay agad itong gumawa ng paraan para mahanap ang bagong Simon ng Glory Group, ang Sword Ghost. Sumunod na araw ay makikita si Pedro na nasa isang yate. Maganda ang porma nito at tila ay may pupuntahang okasyon. Tumatawag sa kanya si G1 at tinatanong kung magiging maayos lang ba siya. Alam naman nila kung anong lugar ang pupuntahan nila. Ayos lang daw si Pedro at alam niyang bahay mismo ng ghost ang kanilang pupuntahan. Delikado daw ang lugar na ito, sabi ni G1. Parang hindi nakikita ang barkong ito. Kahit dumaan na ito sa 6 na kontinente at 5 karagatan ng mundo ay hindi pa rin nalalaman ang mga detalye ng barkong ito kahit mga empleyado ay hindi malaman ang pagkakakinlanlan. Kilala ang barkong ito sa pangalang Ghost Cruise. Kung sino man ang kumidnap kay Simon ay nasa barko daw, sagot ni Pedro. Sinabi ni G1 na misteryoso kung paano nila nakuha ang barkong ito. Lahat daw na impormasyon ay nakatago. Pero alam naman nila kung kanino ito lahat konektado. Sa Glory Group, kung ang Korea daw ay may glory, ang Japan ay meron ding grupo. Isang killer organization na nagsimula pa noong Kamakura Shogunate at hanggang ngayon ay malakas pa rin kahit 1,000 taon na ang nakalipas. Ang Wonder and Ghost Blade. Meron ding grupo sa silangan ng Japan, ang pinakamalakas na grupo ng mga Yakuza na kilala din sa publiko dahil sa isang insidenteng nangyari na may kaugnay sa Sword Ghost. Ayon sa kwento ay 2,000 miyembro ng mga Yakuza ang namatay sa araw na yon. At ito ay sa mga kamay lamang ng 2 tao. Tinanong ni G1 si Pedro kung bakit tinawag itong missing person na kaso ngayong mas dapat tawagin itong massacre. Sinabi ni Pedro na dahil ito ay labanan ng 2 tao laban sa 12,000. At sa lugar na kung saan nangyari ang matinding labanan na yon, ay wala bakas ng mga bangkay. Kaya tinawag ang case nito na missing person. Pinaghahanap sila ng mga pulis matapos ang insidenteng ito pero katulad ng pangalan nila, tila nang laho sila na parang mga ghost. Pagkalipas ng ilang taon ay lumabas silang muli. At ito ay bilang bagong Simon ng Glory Group. Sinabi ni G1 na bakit daw susugod si Pedro sa kuta ng kalaban kahit alam na niya kung gaano kadelikado ang kakaharapin niya. Ayos lang daw ba siya kahit wala siyang katulong? Tanong ni G1. Wala daw pakialam si Pedro, kahit ilang tao pa ang haharap sa kanya ay uubusin niya lahat ito. Walang makakaligtas at lahat ay magbabayad sa dahil sa pagdanak ng dugo ng kanyang kapatid. At isa pa, meron daw siyang katulong. Nalito si G1 pero narinig niyang may nagsisigawan. Ang magkapatid pala na Doko ay sumama. Nagagalit ang mga ito dahil si Kim Sungu lang daw ang may magandang porma tapos sila ay tagalines lamang. Sinabi ni Pedro na binalaan na niya silang huwag sumama dahil delikado at maaaring mamatay sila sa misyon na ito. Pero para sa magkapatid, ang kamatayan ng isang killer ay ang pinakahuli nilang tagumpay. Biglang may tumawag kay Sungu at tinanong kung nagustuhan daw ba niya ang yate. Ito pala ay si Choi Yun-chang, ang presidente ng Daiha Group na #1 sponsor ng Glory at ang pinakamalaking korporasyon na gumagawa ng sandata. Sinabihan ni Sungu si President Choi na pumasok lang sa loob dahil malamig sa labas. Pero napansin ni Sungu na pinapawisan si Choi Yun-chang. Tinanong niya ito kung bakit siya kinakabahan. Para kay Choi Yun-chang kay kakabahan daw talaga siya dahil lahat na illegal na produkto at kahit mga tao na nawala sa mundo ay makikita sa barkong ito. Kahit daw siya ay mayaman na at may kapangyarihan, hindi daw siya makakapasok sa barkong ito kung walang pahintulot ng isang tao nasa itaas. Nagpasalamat si Sungu sa kanya at tinatanaw niya itong utang na loob. Ayos lang daw ito at hindi kailangan tanawin na utang na loob, sa mga sandaling iyon ay nakikita na nila. Ang Ghost Cruise. Ano kaya ang naghihintay sa kanila ni Pedro at Yun-chang pagdating sa barko? Sa loob ng barko ay may isang nagagalit na lalaki. Mukhang sinaktan niya ang isang crew ng barko. Sumisigaw siya at hinahanap ang boss ng barko. Biglang dumating naman ang isang magandang babae kasama ang isang malaking lalaki. Ito ay ang Sword Ghost. Kinausap ng Sword Ghost ang nag-aamok na lalaki. Nagagalit ito at sinasabi na siya daw ang boss ng Dusang Group at kaya daw siyang ipatapon nito sa labas ng barko. Inakit ng babae ang boss ng Dusang Group at hinawakan sa mukha. Biglang namanhid ito at nanigas ang mga kamay. Kinutya siya ng babae at pinapanood lamang habang unti-unti itong namamatay. Inutusan na niya ang malaking lalaki na itapon na ito sa dagat.
Tinanong ng babae kung ano kaya tingin nito kay Pedro, hindi daw sila sigurado kung pupunta si Pedro pero kapag hindi daw siya nakapunta ngayon ay hindi na niya makikita ang kapatid niya. At kahit pumunta man siya ay siguradong papatayin na ito at makukuha niya ang kanyang bayad. Sa kabilang parte ng barko naman ay pumasok na nga sila Sungo at ang magkapatid. Namangha sila sa nakikita sa loob. May club at swimming pool. Naroon rin ang mga mayayaman na tao, ito daw ay isang mamahaling hotel. Nagsimula silang maglinis at sinabi na walang dumi dapat sa dadaanan ng mga VVIP. Namangha ang isang Amerikano sa kanilang paglilinis. Tinawag sila nito at binigyan ng pera. Magaling daw kasi silang maglinis. Binilang nila ang pera at ito ay katumbas ng 1,000,000 won. Kapag ipagpatuloy lang nila ang paglilinis ay yayaman sila at hindi na kailangang magtrabaho. Nakatingin lang si Pedro sa kanilang pinaggagawa. Bigla naman na nagsalita na ang Sword Ghost at tinawag ang atensyon ng mga bisita na nasa loob ng barko. Nagpasalamat ito sa pagdalaw ng mga bisita. Isa sa main event ay ang auction ng mga pambihirang mga gamit. Naalala ni Pedro ang ibinili ni Simon. Babaeng gumagamit ng espada at lalaki na parang oso, mukhang nasa harap na niya ang peking Simon. Nagsimula na ang auction at ang unang item na ipinakita ay ang Fat Eric. Isa ito sa pinakamalakas at delikadong armas na naimbento sa Soviet Union. Isa itong biochemical na sandata. Habang inoobserbahan ni Pedro ang Sword Ghost ay naisip niya na hindi kalakasan ng babaeng nasa harap niya kaya paano daw nito nahuli si Simon. Habang pinapakita ang Fat Eric ay sumigaw ang isang matanda. Ito ay si Viktor Igora, ang top dealer ng Russia pagdating sa mga armas. Siya daw ang gumawa ng Fat Eric kaya bakit daw napasa kamay ito ng babae? Inutusan niya ang mga tauhan niya na dalhin ang babae sa kanya at ang Fat Eric. Pinigilan naman sila ng lalaking kasama ng Sword Ghost at hinawakan niya ang mga ito sa mukha. Tinapak lang siya ng malalaki at nagpatuloy sa pag-akyat sa entablado, mukhang mabagal daw ito sabi ng Sword Ghost. Nalito ang dalawang Russian kung ano ang sinabi ng babae pero bigla silang nakaramdam ng sobrang hapdi sa mukha. Kahit si Pedro ay hindi rin nakita kung ano ang nangyari. Ang dalawang Russian ay unti-unting natutunaw ang mga mukha. Alam na ni Pedro na ang lalaking kasama ng Sword Ghost ang dahilan. Humingi ng paumanhin ang Sword Ghost sa mga bisita dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Sinabi din niya na meron pa siyang isang item na hindi pa ipinapakita at ito daw ay sobrang mahalaga. Pero bukas pa daw niya ito ipapakita, kahit ang mga tao ay nagtataka na kung ano ang item na ito na sobrang importante na mas mahalaga pa sa Fat Eric. Sa isip ni Pedro naman ay kung saan nila tinago si Simon. Naiwan sa hall ang Sword Ghost at ang lalaki, inaalam nila kung kasama ba sa mga tao na bumisita si Pedro. Habang naglalakad palabas ay nakaramdam ng gutom si President Choi kaya niyaya niya si Sungo na kumain sila. Nagutom siya siguro dahil sa nerbiyos. Binalaan niya si Sungo na delikado ang babaeng nagsasalita sa auction kanina. Siya daw ang boss sa barkong ito at kahit ang mga mahahalagang tao ay natatakot sa kanya. Habang ikinikwento ito ni President Choi ay may biglang tumawag sa kanila. Ito ay walang iba kundi ang Sword Ghost. Nilapitan niya ang president at sinabi na matagal silang hindi nagkita kaya samahan daw niya itong kumain. Pero nagdahilan si President Choi at sinabi na hindi daw siya nagugutom at siguro ito ay dahil sa champagne. Pero sinabi ng babae na mag-relax lang daw siya at huwag matakot. Sa isip ni President Choi ay masyadong delikado ang babaeng ito. Bigla namang tinulak ni Sungo ang babae. Sinabihan niya ang babae na sa susunod na lang sila kumain dahil masama ang pakiramdam ni President Choi. Pero kung ipipilit daw nito ay handa siyang samahan ni Sungo kung gusto niya. Walang masabi ang babae sa ginawa ni Sungo kaya umalis na sila ni President Choi. Nagagalit na pala ang Sword Ghost dahil sobrang bata pa ni Sungo pero iba na kung umasta. Tinawag niya si Sungo habang naglalagay ng pabango sa katawan. Sinabihan niya si Sungo na kumain daw silang dalawa at ipagbuti na maghanda ito dahil medyo matagal matatapos ang kanilang hapunan. Maakit kaya ng ilusyon si Pedro o magagawa niya ito ng paraan? Alamin po natin ito sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po mga ka-recap sa panunood. Please like our videos and subscribe to our channel. See you soon mga ka-recap. Bye!